Yo guys, hello, kamusta kayo? Narito ang ating review video para sa General Physics 1. So yung iba dito na ituturo rin sa Physics 1 ng mga grade 11. So pwede nyo rin panoorin. Okay, so sa kinematic equations, ano-ano na ba yung mga alam natin na formula? 'Di ba? So meron tayong inintroduce na 5, 'di ba? Okay, so una, yung tinatawag na initial velocity is equal to acceleration times time plus u, o yung tinatawag ko na va2. And then sunod, meron tayong displacement s is equal to the initial plus the final velocity over 2 then times the time. Ano yung pangatlo? So yung pangatlo is yung VUTAS. Paano yun? V squared is equal to u squared plus meron kang ilalagay na 2as. Yan. So, kaya ako tinawag na VUTAS kasi VU, ito kunwari yung T, AS. Yan. VUTAS. Yan. And then, yung dalawa pa is yung for displacement, meron kang U times T plus, kapag U times T plus 1/2 o kaya 0.5 AT squared. And then, meron din S is equal to, kung U yon, ito naman VT, and then ang ilalagay mong operation ay minus. So, 1/2 AT squared. So, ganyan lang magkabisa ng ating 5 kinematic equations. So, tatandaan nyo lagi guys na hindi nyo magagamit yan palagi sa isang problem. So, whenever na may isang nawawala, isa lang dyan ang magagamit nyo. So, kailangan maging marunong kayo sa pagde-decide kung alin dyan ang pwedeng gamitin at hindi. For example, kung walang given na displacement, hindi nyo yan pwedeng gamitin. Dito naman, kung walang given na acceleration, hindi nyo yan pwedeng gamitin. Dito, kung walang given na time, hindi nyo yan pwedeng gamitin. Dito, kung walang given na final velocity, hindi nyo to pwedeng gamitin. And dito, kung walang given na initial velocity, hindi nyo yan pwedeng gamitin. Now, isa pang kailangan yung matutunan is yung pagde-derive ng mga formula. Kasi what if sa formula na to, given nga yung V, pero ang unknown naman is yung U. Merong value yung A, merong value yung T. So, paano mo yon i-derive? So, yun yung ipapakita ko muna sa inyo, paano mag-derive. Okay, so i-derive natin lahat ng mga possible formulas para dito. So, let's say formula para sa U. Okay? So, para sa U, ang gagawin mo lang, V is equal to AT plus U. Itong AT, ililipat mo lang sa kabila. So, magiging V minus AT is equal to positive U. So, yan yung formula for U. Final velocity minus A times T. Yan yun. Next, paano kung A yung nawawala? So, kung A naman yung nawawala, V is equal to AT plus U. A yung nawawala, so meaning itong U, pwede mo nang ilipat yan agad. So, V minus U is equal to AT. Now, since A yung kailangan natin, we don't need the time. So, divide both sides by time. So, cancel na yon. Therefore, A is equal to V minus U over time. So, ito yung formula for acceleration. Alright, so may formula na tayo para sa V, para sa U, and para sa A. So, ang wala na lang is yung time. So, madali na lang tong time kasi pwede mong pagpalitin lang ng pwesto itong T at saka A. So, therefore, that is time is equal to V minus U over yung A, siya yung pupunta dito sa baba. So, kompleto na guys. Yan na po yung formula para dito sa V is equal to A times T plus U. Nag-derive po tayo. Yan yun. So, next, try natin i-derive ito naman. So, I am making this video para dun sa mga nahihirapan sa pagde-derive ng mga formula. Okay, so dito, given na yung S is equal to quantity U plus V over 2 times the time. So, simulan natin yung pinakamadali, yung T. Anong formula para sa T? Okay. So, ang formula para sa T ay ganito. So, sulat muna natin siya, S is equal to U plus V times time over 2. Yan, pwede nyo rin isulat yan na ganyan guys. So, itong 2 na yan, pwede mag-cross multiply doon. So, 2 times S magiging 2S is equal to U plus V. Yan. Yan na guys.
Then, pwede mo yang, since t yung kailangan, we don't need u plus v, divide both sides by u plus v. And then cancel. So, yun na po yung formula for t. T is equal to 2s over u plus v. Yan na po. Next, gawa tayo ng formula para sa u. Kung ito yung formula na gagamitin mo, you need u. So, magdederive tayo. So, isulat muna natin ulit. S is equal to u plus v, parenthesis, over 2 times the time. So, ganun ulit. Yung 2 times mo sa s is equal to u plus v and then t. So, ang kailangan natin is yung u. So, paano natin yun magagawa? So, para magawa nyo yun, yung t nasa labas, divide both sides by t. Para mawala yung t. So, matitira na lang is u plus v is equal to 2s over t. We don't need positive v dito kasi nga u ang kailangan. So, pwede mo siyang ilipat sa kabila. So, u is equal to 2s over t. Yung positive v magiging minus v. So, the formula is u is equal to 2s over t minus v. And then, last na formula na lang for v. Okay, balik natin. Sulat natin formula. S is equal to u plus v over 2 times t. Ganun ulit. V ang kailangan. So, 2 times s. 2s. Then u plus v. So, we don't need t. Divide natin both sides by t. So, cancel na yun. So, meron na tayong uv is equal to 2s over t. So, ang kailangan natin dyan is yung v, positive yung u, so lilipat sa kabila. So, v is equal to 2s over t. Yung positive u lilipat, magiging minus u. Yan. So, yan na guys, nakompleto na natin yung 4 na formula. Lahat ng yan ang galing lang dito. So, formula for s, ito. Formula for t, ito. Yan. Formula for u, ito. And then, formula for v, ito. Alright, so paano naman kapag ito, i-derive natin lahat ng formula para dito, yung v, yung u, yung a, and s. So dito, as you can see, yung v merong squared yan. So hindi pa talaga yan yung final form yan. So what you can do is, pwede mong kunin yung square root nyan, ganun din yung sa kabila. So u squared plus 2as. Parang tamang ano lang to, Pythagorean theorem lang. So square root ng v squared ay v is equal to, ito hindi mo yun masisimplify, so hayaan mo na. U squared plus 2as. Yan yun. Next, kunin natin yung formula para sa u. Yan. So, from the formula itself, v squared is equal to u squared plus 2as. Ito mismong 2as ay lilipat sa kabila. Kasi yung u yung kailangan natin eh. So, magiging u squared is equal to v squared. Yung positive 2as, pag lumipat kasama ng v, magiging minus 2as. And then, ganun ulit. Since naka-squared yan, you have to take the square root of both sides. Square root din ng v squared minus 2as. Yan. Then, square root ng u squared, u is equal to square root of v squared minus 2as. Yan. So, kung mahina kayo sa magdederive ng formula guys, panoorin nyo ito ng maigi. Okay, next naman, formula ng a. Paano kukunin yung formula ng a? So, isulat natin ulit. Paulit-ulit lang to guys, promise. Kaya, pag inulit-ulit nyo lang yan, matututo rin kayo. 2as. Formula ng a. So, gagawin mo itong v squared, sulat mo lang. Now, yung u squared, positive lipat sa kabila, magiging u squared. Yan. Negative u squared is equal to 2as. A yung kailangan, so we don't need 2 and s here. So, pwede mo yung i-divide both sides by 2s. Yan. Para ma-cancel yung 2 and yung s. Matitira na lang yung a. So, the formula for a is equal to v squared minus u squared over 2s. Practice lang ng practice guys, matututo rin kayo. Hindi to 25 ito ay 2s. Twice the displacement. And then last na lang yung s. Paano isosolve yung sa s mismo. So, sulit lang natin. V squared is equal to u squared plus 2as. So, ito ngayon,
Yung u squared positive magiging negative, lipat sa kabila, 2as. Now, ang kailangan natin yung s, we don't need 2a. So, divide both sides by 2a. Para ma-cancel yung 2, cancel yung a. And then, displacement is equal to v squared minus u squared over twice the acceleration. So, yun naman po yung formula. Okay guys, so by derivation, nakakuha na tayo ng isang formula. Ito. Pangalawa. Pangatlo. And then pang-apat. So, kung titignan nyo, nakailang formula na tayo mula kanina. So, meron ba tayong natitirang dalawang kinematic equation? Itong dalawa. So, i-derive din natin yan guys. Hinga muna kayo. Alright, tuloy natin. So, S is equal to ut plus 0.5at squared. So, itong 0.5, yan yung 1/2. So, ito, basically, yan na yung formula for displacement. Now, gawa tayo ng formula for u. Yan. So, para magawa mo yon, ilipat mo na agad itong positive 0.5at squared. So, magiging negative 0.5at squared is equal to ut. Ang kailangan is yung u. So, meaning, divide both sides by t. Yang buong yan, t. Then, cancel yung t. So, the formula for u is equal to s minus 0.5a t squared divided by the time. Ito po guys ay s. Yan yung formula for u. Paano naman kung t? So, kapag t, sulat muna natin. Pag paulit-ulit nyo sinusulat to guys, promise maintindihan, matatandaan nyo to. Ang kailangan natin is yung t. So, we don't need positive 0.5at squared. So, s is equal, o yung s, sulat mo lang, and then minus 0.5at squared. And then, meron tayong ut. So, divide natin. Ang kailangan natin is yung t. Divide both sides by u. Para ma-cancel yung u. And then, t. The formula for t is equal to s minus 0.5at squared over u. Yan. So, I hope nasundan nyo guys. Diretso tayo. Ang kailangan naman natin is yung formula para sa a. Yan. Paano kaya? Parang ang hirap nito. So, para sa a, isulat muna natin ulit yung original equation. S is equal to ut plus 0.5at squared. O, paano kapag ganyan? A yung kailangan. So, yung S, lipat mo na agad yung ut. Buo yan guys. Is equal to 0.5at squared. Ang kailangan natin is yung A. We don't need 0.5 and t squared. So, dyan pa lang pwede mo nang i-divide both sides. So, 0.5at squared. We don't need 0.5 and t squared. Divide by 0.5 and t squared. Cancel yung 0.5, cancel yung t squared. Matitira is yung a. Don't forget, sa kabila, ganun din guys, 0.5t squared. So, therefore, ang formula for acceleration ay a is equal to s minus u times t over 0.5t squared. Yan. Remember, a is acceleration, s is displacement, u is initial velocity, t is time. Gagamitin mo to kapag walang velocity final na given. Okay? And then last na lang tayo, formula for the time. Check natin kung nabigay na pala lahat. Okay guys. Yan. So nabigay ko na pala lahat. So yung original is S. Yan yung formula. For U, ito yung formula. For the time, ito yung formula. And then para naman dito sa acceleration, ito yung formula. Alright, again guys, ito na yung formula natin for S. Ito yung formula para sa U. Ito yung para sa T. And ito yung formula para sa A. Then, meron kayong mapapansin na problema dyan. Kasi dito, sa time, sinosolve natin yung time. Pero dito, meron din na unknown na time. So, anong ilalagay mong value dyan, di ba? Kung iisipin mo. So, dito, gagamitin natin ng knowledge ng quadratic formula yan, guys. Okay? So, isulat natin ulit itong S is equal to UT. Sulat ko lang muna guys.
So as you can see, dalawa yung variable natin dyan na t. So kapag ganito, pwede mo itong i-rewrite or i-equate natin sa 0. Ano mangyayari, sir? So una mong isulat itong may t squared. 0.5at squared. Then sundan siya ng plus ut. Now, itong s na to, positive, lilipat sa kabila, magiging minus s. Then sa pag-alis ng s doon, ano matitira doon sa kabila? So, syempre, doon ay 0 na lang. So, wala na. So, is equal to 0. Yan yun. Now, kung maaalala nyo sa quadratic formula, kinukuha doon yung a, yung b, and c. So, ilalagay mo siya sa quadratic equation or sa quadratic formula. So, dito, kukunin mo yung a. Yung a niya dyan is yung 0.5 a. Yung a dito is yung acceleration, guys, ha. Ito yung a sa quadratic formula to. Yan. And then, yung magiging b mo dyan is yung initial velocity, kung ano man yung value nun, lalagay mo dyan. And then, yung c is automatic negative s. Ibig sabihin, for example, yung value ng s ay 5, yung c mo magiging negative 5. Kung yung value ng u ay 12, yung b magiging 12. And then, kung yung value ng acceleration ay, let's say, 7 times 0.5, that's 3.5. Yung mga values na yun, yun yung ilalagay mo dun sa quadratic formula. So, na-lesson nyo yun ng grade 9. So, pwede nyo balikan yun. Ang formula nun, guys, is yung unknown mismo na hinahanap natin, let's say, t, time is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 2ac over 2a. Yun yung formula nun, guys. Kung gusto nating malaman yung t. So, ito yung magiging formula niya. Yan. So, pwede nyo namang i-rewind yung video if di nyo naintindihan. Again, yung ilalagay mo sa b is yung u, initial velocity. Yung ilalagay mo sa a is yung yung 0.5 kalahati ng acceleration. And then, yung ilalagay mo sa c is yung negative s. Ita-times nyo lang sa negative 1 yung s. Then, lagay mo sa calculator, makukuha mo na yung time. Commonly, ang nakukuha value dito is 2. So, parang mayroong lalabas sa calculator na x sub 1 tsaka x sub 2. Yan. So, alin man sa dalawa na yun, guys, yan. Pwede nyo i-validate yun kung ano yung magiging sagot doon. I-substitute nyo lang doon sa ating original equation. Dito. Pag nag-equal siya sa s, ibig sabihin, yung value ng time na yon yung gagamitin nyo. Kasi minsan, x1 or x2 yung lalabas dyan. Minsan tama yung x1, minsan x2 yung tama. Yun po yan. Okay, alright. Paano kapag ginamit naman natin yung s is equal to vt minus 0.5 at squared. So, kung sa kanina, ut yung nandito, ngayon vt naman and then minus. So, paano natin solve? So, ito na yung formula for s, by the way, no? So, gawa tayo ng formula para sa v. So, ang gagawin mo lang yung negative, magiging positive na dito sa kabila, 0.5 at squared. Matitira ay vt. Yan. Then, divide both sides by t, kasi hindi mo kailangan yung t dyan. So, the formula for v is equal to s plus 0.5 at squared over the time. Okay, so heading to our first, second, third formula, s is equal to vt pa rin minus 0.5 at squared. Kailangan natin yung formula ng acceleration. So, lipat muna agad itong vt, magiging minus vt is equal to, now this time guys, makita nyo meron tayong negative dito. Negative 0.5 at squared. Negative. So, ganun lang. Ang a yung kailangan natin. So, divide both sides by negative 0.5. Ito. Meron tayong t squared. Divide both sides by negative 0.5 t squared. So, cancel na yung negative 0.5 and yung t squared. So, the formula for a is equal to s minus final velocity times the time divided by negative 0.5 t squared. Yan po ang formula para sa acceleration. Now guys, ganun ulit. Since yung t ay meron tayong dalawang variable dito, so gagamitan natin yan ng quadratic
formula. So, bago mo gawin yon, kailangan i-rearrange mo muna yung equation. Yan, i-rearrange mo muna. So, ang mangyayari, itong negative 0.580 squared, pwede mong isulat yan, copy lang, walang magpapalit ng sign. And then, itong VT, positive yan, plus VT. Then, itong S, ililipat natin sa kabila, magiging negative S. And then, equal to 0. Yan, in-equate natin siya sa 0. So, at this point, yung gagamitin natin dyan sa quadratic formula, magiging time is equal to negative b, positive negative square root of b squared minus 2ac over 2a. So, out of this equation, kukunin natin dyan yung a, b, and c. Para yung mga values na yun yung ipapalit natin dyan. So, dito, ang magiging a natin is itong negative 0.5 times the acceleration. And then, yung magiging b natin dyan is positive v, the final velocity. And then, yung c is yon, yung negative s. So, pag nakuha mo na yung mga values niyan, i-substitute mo lang dyan, and then, masosolve mo na yung time. Again guys, posibleng dalawa ang maging sagot dyan. Lalabas sa calculator nyo, may x sub 1 at x sub 2. Pero, kapag ginawa nyo yon, ang ilalagay nyo is, or pwede nyo itry yung dalawa na yon doon sa original equation natin dito. So, kung alin ang magkaroon ng accurate na sagot, kasi minsan magne-negative or magiging imaginary. So, yung proper answer, yun yung magiging displacement. So, kung alin man yung value ng t na ilagay mo dyan at nakuha yung displacement na given, yun ang time. Yan. So, kapag in-input nyo pala sa calculator guys, para hindi lumabas yung x sub 1 at x sub 2, pwede kayong mag-decide kung plus muna yung uunahin ninyo. Yan. So, parang negative b plus square root of ito, tapos i-divide mo sa 2a. Then, yung pangalawa, yung x sub 2 na sinasabi ko is negative b, this time minus naman. Minus square root of b squared minus 2ac. Papalit mo lang itong mga to. Then, divide mo sa 2a. So, yan guys, ang ating video sa pagde-derive ng mga kinematic equations. I hope nasundan ninyo. And see you sa ating mga next video lesson. Thank you.